Magandang umaga sa inyong lahat, class. Ako nga pala si Binibining Ana Marie Galceran. So, bago natin umpisa ng ating talakayan sa araw na ito, ay tumayo muna kayo at tayo muna ay manalangin. So, Kate, mangyaring pangunahan mo ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nagkaroon ng pagkakataon upang matuto. Bigyan niyo po ng lakas ang aming mga guro na silang maghahatid sa amin ng mga kaalaman. At nawa po ay tulungan niyo kami ng aking mga kamag-aral na maunawaan ng mabuti ang aralin ngayon. Patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. So bago kayo umupo, ayusin muna ng maayos ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat sa sahig. So maaari na kayong umupo. So maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Magaling, ikinagagalak ko na walang lumiban sa klaseng ito. Ngayon, handa na ba kayo para sa ating bagong aralin ngayon? Okay, ngunit bago iyon ay bago natin tatalakayin ang ating paksa ngayon, ay meron po tayong mga alituntunin sa klase. At nais kong basahin nyo ang mga ito. Naintindihan ba ang inyong binasa mga alituntunin sa klaseng ito, class? Okay, so ngayon, sino ba sa inyo ang nakakaalala sa ating paksang tinalakay nung nakarang pagkikita? Yes, Binibining Princess. Tama, so ang tinalakay natin nung nakarang pagkikita ay tungkol sa pangungusap. Ngayon, ano naman ang kahulugan ng pangungusap? Yes, Binibining Sheila. Tumpak, ang pangungusap ay isang grupo ng mga salita na nagsasabi ng buong kaisipan o ideya. Sumasaya ako na naalala niyo pa ang ating tinalakay nung nakaraang pagkikita. So bago natin simulan ang ating bagong talakayan sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang simpleng laro. At ito ay tinatawag na hulaan ang larawan. So inaasahan ko ang inyong aktibong pakikilahok sa gawain ito. So uumpisa na natin ang ating gawain ngayon. Handa na ba kayo? Okay, so magsisimula na tayo. Sa unang larawan, ano ang ginagawa? Tama, ito ay kumakain. Ano naman ang ginagawa ng nasa pangalawang larawan? Tumpak, ito ay tumatakbo. Ano naman ang ginagawa ng nasa pangatlong larawan? Magaling, ito ay sumasayaw. Sa pang-apat na larawan naman. Tama, ito ay kumakanta. Sa panghuling larawan naman. Tama, ito ay naglalaba. Magaling, sakpakan nyo ang inyong mga sarili, class. So maraming salamat sa inyong partisipasyon. So base sa mga pinakita kong larawan, ano ang inyong napansin dito? Yes, Ginoo. Tama, ang mga nasa larawan ay nagpapakita ng mga kilos o galaw. So ngayon, meron na ba kayong ideya kung ano ang paksang tatalakayin sa araw na ito? Yes, Ginoo. Mahusay, ito ay tungkol sa pandiwa. So ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pandiwa at sa mga aspekto nito. Ngunit gaya ng dati ay meron tayong mga layunin o focus sa ating gagawing pag-aaral. So nais kong basahin nyo ang ating mga layunin sa araw na ito, class. So maraming salamat. Naintindihan ba ang layunin, class? Okay, magaling. So inaasahan kong matatamo natin ang layunin na ito pagkatapos ng ating talakayan. So ngayon, atin ang alamin kung ano ang pandiwa at mga aspekto nito. Handa na ba kayo? Okay, magaling. Sa puntong ito ay alamin na natin kung ano nga ba ang pandiwa. Asahin nito, binibining na din. So maraming salamat. Ang pandiwa ay salita na nagsasaaling kilos ng isang tao, hayop, bagay, at nagbibigay ito ng buhay sa isang pangusap. Halimbawa nito ay naglalaro at naglilinis. So ito ay mga halimbawa ng pandiwa dahil nagpapakita ito ng mga kilos. So naintindihan ba, class? Okay, magaling. So alam nyo ba na ang pandiwa ay nababanghay sa iba't ibang aspekto? Ang aspekto ng pandiwa ay naganap,
nagaganap at magaganap pa lamang. So unahin natin talakayin ang aspektong naganap. So ano ang ibig sabihin ng salitang naganap? Basahin ito. Tama ang perpektibo o naganap, ito ay nagsasaad ng tapos na gawin ang kilos. So nabubuang pandiwa sa aspekto ng naganap sa pamamagitan ng pagsasama ng panlapit na na, nag, ng at salitang ugat. So halimbawa, plus alis equals umalis. So nakakatulong din sa pagpapakilala ng pandiwang naganap ang mga salitang pampamanahong katulad ng kanina, kahapon, kagabi, nung isang araw, nung nakaraan, at iba pa. So ang mga ito ay nagpapahiwatig na tapos na o naganap na ang isang kilos. So ano ang unlapi sa salitang ugat na ginamit sa salitang kilos na umalis, binibining Wendy? Okay, magaling. So ang unlapi po ay at ang salitang ugat ay alis. So ngayon, dahil alam nyo na, maari ba kayong gumawa ng pangusap gamit ang pandiwa na naganap na? Okay, yes, binibini? Magaling! Ang halimbawang umalis kami ni Inay kahapon ay isang halimbawa ng naganap na dahil ito ay tapos nang gawin. So ngayon, maari ka bang magbigay ng salitang kilos sa naganap? Binibining Christine? Tumpak! Ang salitang naglaro ay pandiwa sa aspektong naganap dahil ito ay binubuo ng unlaping nag at salitang ugat na laro na nagpapakita ng kilos sa paglalaro ay tapos na o nangyari na. So, naintindihan ba, class? Okay, magaling. So, ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang aspekto ng pandiwa. Basahin ang kahulugan, binibining Candy. So maraming salamat. So ang imperfektibo o nagaganap, ito ay nagsasaad ng kilos na laging ginagawa o kasalukuyang nangyayari. So nabubuo rin ang aspekto ng nagaganap sa pamamagitan ng pagsasama ng mga panlaping na, nag at ng plus unang pantig at salitang ugat. So halimbawa, nag plus lu plus luto equals nagluluto. So, ang panlaping ginamit ay nag at inulit ang unang pantig na lu at dinagdag ang salitang ugat na luto. So, kaya ito ay nagpapakita ng kilos ay kasalukuyang ginaganap. So, naintindihan ba, class? Maaari ring gumamit ng mga salitang pamanahong gaya ng araw-araw, palagi, tuwing, kasalukuyan, ngayon at iba pa para ipahiwatig ang kilos ay ginagawa o magaganap pa. So, binibining Precious, maaari bang gamitin mo ang salitang nagluluto sa isang pangungusap? Okay. Tama, ang pangungusap na tuwing Pasko, nagluluto si nanay ng espesyal na handa para sa pamilya ay isang halimbawa ng nagaganap. Ngayon, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng salita na naganap binibining sa buwero? Okay. Tama, ang nagbabasa ay isang halimbawa ng nagaganap na. So, ang panlapi sa salitang nagbabasa ay nag, at ang unang pantig na inulit ay ba, at ang salitang ugat ay basa. So, kapag pinagsama, nagiging nagbabasa. So, nangangahulugang ang isang tao ay kasalukuyang gumagawa ng kilos ng pagbabasa. Ngayon, dumako naman tayo sa panghuling aspekto, ang magaganap. So, basahin mo ang kahulugan, Ginoong Ray. So, maraming salamat. So, ang kontemplatibo o magaganap, ito ay nagpapahayag na ang kilos ay hindi pa nasisimulan o naisasagawa at ito ay gagawin pa lamang. So, nabubuo ang aspekto ng nagaganap sa pamamagitan ng pag-uulit ng unang pantig ng pantiwa. So, halimbawa, la plus lakad equals lalakad. So, ang salitang lalakad, ipinapakita nito na ang kilos ng paglalakad ay gagawin pa lamang. So, maaari rin itong may unlaping mag, unang pantig plus salitang ugat. So, halimbawa nito ay mag plus lu plus luto equals magluluto. So, ginagamit ang unlaping mag at inulit ang unang pantig na salitang ugat na lu na kapag pinagsama ay nagiging magluluto.
na nangangahulugang ang kilos ng pagluluto ay gagawin pa lamang. So, naintindihan ba, class? Okay, magaling. So, ngayon, binibining Hazel, maaari ka bang magbigay ng pangusap gamit ang pandiwang magaganap? Okay, magaling ang pangungusap na mamayang gabi magluluto si nanay ng adobo para sa punan ay isang halimbawa ng magaganap. So ngayon, magbigay ka ng salitang kilos na magaganap, binibining Catherine. Okay, tumpak. Ang salitang matutulog ay isang halimbawa ng magaganap pa. So ang panlaping ginamit ay ma, at ang unang pantig na inulit ay tu, at ang salitang ugat ay tulog. So kapag pinagsama, nagiging matutulog na nangangahulugan ng isang tao ay gagawa pa lamang ng kilos sa pagtulog. So naunawaan ba ang tatlong aspekto ng pandiwa, class? Okay, kung ngayon, muli ano nga ang tinalakay natin ngayong araw? Yes, binibining Shanine? Tama, ang tinalakay natin ngayon ay tungkol sa pandiwa at iba't ibang aspekto nito. Ano-ano nga ulit ang mga ito, binibining Gian? Maraming salamat. So talagang kayo nga ay nakinig sa ating talakayan kanina. So ang mga aspekto ng pandiwa ay naganap, nagaganap at magaganap pa lamang. So ngayon, batid ko na alam nyo na ang ibig sabihin ng pandiwa at mga aspekto nito. Kung kaya't magkakaroon tayo ng bangkatang gawain at ito ay tatawagin nating pili, ayos, gamit. So basahin nyo ang panuto at paano ito gawin. So naintindihan ba, class? Okay. So ito naman ang ating pamantayan sa paggawa. So maaari nyo bang basahin? Salamat. So naintindihan ba, class? Okay, mabuti naman. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba, class? Okay, magaling. So palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil maayos nyong nagawa ang inyong aktibidad ngayong araw. Alam ko na marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. So, ano nga ang ating tinalakay ngayon? Okay, magaling. Ito ay tungkol sa pandiwa. Ano nga ulit ang kahulugan ng pandiwa, binibining Lion? Maraming salamat. So, ang pandiwa ay salita na nagsasad ng kilos o galaw ng isang hayop, tao o bagay. So ano nga ang pagkakaiba ng tatlong aspekto? Yes, Ginoo. Tumpak. So sa aspekto ng naganap, ang kilos o galaw ay nangyari na. Sa aspektong nagaganap naman, ang kilos o galaw ay kasalukuyang nangyari. Samantalang sa aspektong na magaganap, ang kilos o galaw ay mangyayari pa lamang. So bakit nga ba mahalagang pag-aralan ng aspekto ng pandiwa, binibining Fibros? Tama, mahalagang pag-aralan ng pandiwa at mga aspekto nito upang maging malinaw at wasto ang pagpapahayag ng kilos sa iba't ibang pagkakataon. So masaya ako dahil marami kayong natutunan sa araw na ito. Kaya sa puntong ito ay magkakaroon na tayo ng pasulit. So at ito ang panuto. So basahin at unawain ang bawat pangusap. Tukuyin kung ang aspekto ng pandiwang nakasalungguhit ay naganap, nagaganap o magaganap pa. So isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. At mayroon lamang kayong 10 minuto upang sagutin ang pagsusulit na ito. So maaari na kayong magsimula, class. Tapos na ba lahat, class? Okay, magaling. So ipasa nyo na ang inyong mga papel sa harapan. So ngayon ay magkakaroon na tayo ng takdang aralin. So ang inyong gagawin ay sumulat ng isang sanaysay na binubuo ng 3 talata tungkol sa inyong karanasan sa paaralan o sa bahay. At gumamit ng pandiwa sa 3 aspekto na naganap, nagaganap at magaganap. So sa lungguhitan ang bawat pandiwa na ginamit at isulat ito sa short band paper. At ipapasa nyo ito, class, sa susunod nating pagkikita. So at dito na magtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. So meron pa ba kayong mga katanungan? Okay, kung wala na ay maaari na kayong umuwi. Paalam, class!